Hello mga idol, welcome back to my channel. Turuan ko kayo kung paano mag-SSS sickness notification. Updated ito, year 2025. This is a personal experience dahil meron tayong isang employee na nagkaroon ng sickness, so ni-notify natin siya. Login lang tayo as employer account. Type nyo lang yung user ID at saka password. Once na makalogin kayo, makikita nyo itong dashboard. Yan. Make sure lang na meron na tayong disbursement account. Dahil kapag wala tayong disbursement account, hindi tayo makapag-proceed sa ating sickness notification. Also sa iba pang claims like maternity. Una muna is nag-enroll muna tayo ng disbursement account. So nagawa na natin yon sa naunang content natin. Ngayon, kapag okay na yung disbursement account ninyo, punta kayo dito sa my benefits. Click nyo itong submit sickness notification. May nakalagay dito na important reminders. I-click nyo lang itong proceed. Fill up nyo lang itong SSS number ng inyong empleyado. Ginawa ko, ititype ko lang siya, automatic nang lalabas yung member name dito. Pilapan nyo lang yung may mga asterisk kasi ito yung mga required details na kailangan ni SSS. Like yung start of sickness, date of discharge, yung confinement location, kung home confinement ba yun or hospital, or nakalagay kung still confined pa siya. Ilan yung number of days na kiniklaim niya. Ilagay natin yung license number of attending physician. Tapos, yung date of notification from employee to employer. Tapos, yung date employee return to work. Kung hindi pa po siya nakakabalik sa trabaho, ay ilagay nyo lang yung still on leave. At yung pinaka-importante, kung ito ba ay work-related. I-click nyo lang yung no or kapag hindi work-related. Pag yes naman, kapag ito ay work-related. Ibig sabihin po ng yes, ibig sabihin makaka-receive din siya ng employee compensation. Yun yung easy claims. I-click na natin yung proceed kapag nakompleto na natin yung details. For example, ito yung itinype natin. Okay? Now, nung nag-notify ako, hindi tayo makapag-proceed ng notification kapag yung SSS number ni employee ay inactive or nakatag siya as temporary. Ang kailangan po niyang gawin ay pumunta sa SSS nearest branch para po mag-update ng kanyang employee information. Ibig sabihin, magbibigay siya ng mga other requirements ni SSS para maging permanent yung kanyang SSS. Noong nakapag-comply na si employee na i-update ang kanyang SSS from temporary to permanent, ito na po yung lumabas nung nag-proceed na ito. Okay? Ang kailangan natin i-attach dito ay yung required documentary na requirements. Ito yung medical certificate at saka po yung hospital or medical records. Kapag i-click po natin itong letter I na ito, dito sa may medical certificate or hospital medical records, makikita po natin na ito po yung mga kinakailangang requirements ni SSS. So for example, sa medical certificate, nakalagay dito yung SSS medical certificate form or attending physicians. Ito yung mga may pangalan yung doktor, attending physician, tapos yung PRC number, yung address, contact information, diagnosis, recommendation number of days of including recuperation. Doon naman sa medical records, ito yung mga abstract ng hospital, discharge summary, record of operation, iba't ibang report like chest x-ray result. Yan, ang dami pong mga requirements ni S6. Basta any one of the following, whichever is applicable. Once po na mai-attach natin yung hospital medical records, may certification dito na kailangan nyo itong basahin na
I certify that all information and documents provided are true and correct. Basahin na lang po natin ito and then i-click lang po natin yung submit. Pagka-submit po natin, meron ulit pong notificate or confirmation pala na notification. This action will send the supplied information to SSS. Do you want to continue? I-click lang po natin yung yes. Pagka-click po natin, ito na yung notification na successfully submitted your sickness notification application. Meron po siyang date at saka oras kung kailan siya sinubmit at take note ninyo yung transaction details. At ito yung transaction details. Sasabihin ni SSS ay forwarded na ito sa Medical Evaluation Center for evaluation. Makaka-receive na lamang po kayo ng email notification once yung claim is evaluated by our medical specialist. Antayin na lang po natin yung email ni SSS. Possible, pinakamabilis na process ni SSS dito ay 1 week lang. So yun lang mga idol. Maraming salamat at God bless.